Yan ang matinong attitude, Dok, tumanaw ng utang. Yan, totoo naman. Tama, may pinagsamaan kayo. Dapat lang, tuloy marunong kang tumanaw ng utang na loob. Ito, nung kasagsagan ng kumbaga pag-alis ng pamilya, sobrang init ng tawag dito guys, to. Sobrang init ng usapin, no? Hindi niya halos ma-recognize yung Team Kalingap kasi marami pang sumusuporta sa kanya. May mga sponsors ang ipinagmamalaki that time. Sino ba? Leo Day, yung AR, guys, to yan. Oo. Pero sa ngayon na kumbaga wala na, pinull out na yung suporta sa kanya ng mga sponsors, no, meron siyang mangilan-ngilan na natitira dito sa kanyang channel, yung Tita Tintin niya at iba pa, kukunti na lang yan. This time, marunong na siya mag-recognize, naaalala niya na yung kumbaga kabutihang ginawa ng Team Kalinga. Marunong siyang kumbaga mag-appreciate, guys, to yan. O, pero dati, sinasabi niya, wala yung utang na loob sa Biblia. Ano ba yun? May sinasabi niya, no? Yan, no? Yung utang na loob, wala ba sa dictionary or sa Biblia? May sinasabi siyang something na ganun. Hindi niya nire-recognize yung Team Kalingap as kumbaga malaking naitulong sa pamumuhay niya. Guys, to yan. Sa personal niyang kumbaga karera dito sa YouTube. Hindi niya nire-recognize. But this time, oo, nasusukol na siya. Palit na ng palit yung lupang kanyang tinatapakan, nakakaalala siya. Nire-recognize niya yung Team Kalingap. Pangalawa, aminin man natin sa hindi ang katotohanan, galing ako sa kanila. No, aminin natin sa katotohanan. Wala, yung ano lang ba? Huwag nating isipin yung ano ba. Okay, grabe. Ikaw ba to, Doc? No? Parang may lagnat ka yata, no? Iking. Parang nilalagnat ka sa pagkakataong ito, Iking, ha? Okay. So, yun na nga, guys, to yan. Kakaiba yung kanyang sinasabi. Hey, what's up guys? Welcome back again sa ating munting YouTube channel. This is Jason Albasani sa mapagpalang araw para sa ating lahat. Guys, niyan, kamusta po sila? Kamusta ang buong pamilya? Ay, naway nasa mabuti silang kalagayan guys sa mga oras na ito. Eto na nga guys, niyan, Mang Iking. Oo, parang kakaiba yung Mang Iking sa pagkakataong ito. Pero eto, bakit yung nga ba nasabi na kumbaga kakaiba? Guys, parang umiiba yung tono ng pananalita ni King. Ito ay kumbaga syempre guys, alam na natin yan sa kumbaga matinding pagsubok na kinakaharap ng taong ito, no? Guys, alam ko po, aware kayo, no, kumbaga hindi na healthy yung relation ni Mang King dito kina VNC, but of course guys, especially itong kay Kapisot. Tapos eto pa ang matindi pagdating sa mga sponsor. Eto, no, may nabanggit dito si Mang Iking na kumbaga hindi niya di umanong kayang gawin ang kagustuhan guys, no, yan. Oo, ng mga sponsor na kumbaga nabirahin ni Iking ang Team Kalingap. Oo, kasi di umano ayon sa kanya, ayon kay Iking wala siyang sapat na resibo. Pero teka guys, no, yan. So, yung sinabi niya na kumbaga hindi niya nagagawang birahin yung kagustuhan, sinasabi niyang sponsor na Tita AR para banatan. O, yung Team Kalingap. Kasi nga guys, kumbaga, bilib na bilib sila kay Pisot. Oo, sa mga pinagagagawa nito. Kaya itong si Mang Iking sa pagkakataong ito, kumbaga, pinapamukha niya na guys, no? Yun na nga, kumbaga, iniiwan na siya sa ere ng kanyang mga kasama. Ayun! Anyway, yan yung ating bibigyan ng reaction for today's vlog. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagre-reaction sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe, i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga update. So eto na nga, samahan yung manood, mag-react, and feel free na mag-iwan po ng inyong mga komento. Here we go. Eto. Sa mga nag-iwan sa akin, salamat din. Okay, so sa mga nang-iwan daw, salamat. Oo. Kasi kumbaga, guys, no, yan, no, pumapait na din. Sila actually, no? Itong mga antay. Pumapait na yung kanilang relasyon para sa isa't isa. Si Pisot, no, yung mga kapisot ni Pisot, tapos yung mga kagwapa ni Doklat, pero of course itong kay VNC, guys, no, yan, kumbaga ano na sila, kumbaga nabawasan na talaga yung kanilang mga member, lalo pa ito si King. Oo, kasi yung mga sponsor, ganang sinasabi natin, si Pisot napaka-epektibo ng kanyang ginagawa guys, yung kumbaga para kuhanin, yung panig guys, no, yan, ng mga sponsor ni VNC at nagmamaterialize na nga.
Oo, epektibo yung ginagawa ni Pisot. Kaya kumbaga hinahangaan. Oo. Hinahangaan guys no ng mga sponsor itong si Pisot. Oh, matalino si Pisot actually. Oh, yung kumbaga pagpasok niya kay Viancy, pinaka-purpose nun ay kumbaga para kuhanin yung simpatiya or yung loob ng mga sponsor. Oo, at alam ko na kumbaga kahit si Mang Iking, ramdam niya yan sa kanyang sarili. Oo, nagpipigil lang yung taong ito. Pero i-play pa natin to ha, okay? Isa lang masasabi ko talaga doon sa kay Tita Iana. Sorry, Okay, eto sinasabi natin ha, guys, Tita AR, no, ayan. Ito ba ay kumbaga, guys, no yan, siya ba yung umuudyok? Para kumbaga, banatan. Inuudyokan niya sina Iking, no? Sila Pisot ba na kumbaga para banatan yung Team Kalingap, okay? ko talaga magagawa yung gusto nyo. Maaring humanga kayo doon sa kabila dahil mga banat siya. Ayun. Matindi ang mga banat niya. Ano kasi, mahirap yung ano eh. Wala tayong ebidensya kasi, Tita Ian, kaya sorry. Ayun. Anyway, guys, to yan, lumalabas kasi dun sa nakarang live ni Pisot, no? Minsan niyang nabanggit na kumbaga duda na siya dito sa kumbaga kay Doklat. Duda na di umano sa pagiging kumbaga solido kay Viancy. Oo. Pero itong si Manas di umano kumbaga pwede pa. Pero pagdating kay Iking, oo. Sinasabi ni Pisot na kumbaga nagdadalawang issue, 50-50. Oo, duda siya rito. So eto na nga si Mang Iking kumbaga naging totoo sa kanyang sarili, guys. Oo, alam mo kasi guys, pagka ganito na mapapansin mo na parang sumisikip na yung mundong ginagalawan mo. Bakit ko nasabi? Marami na siyang kaaway. Plus, muli silang nag-away nitong kumbaga si Pisot, guys, na minsan niyang itinuring na kakampi. Pero plastikan pala talaga yung kanilang kumbaga ipinapakita para sa isa't isa. Lalo na itong si Pisot. Pero i-play pa natin ito kasi sinasabi niya rito na si AR, guys, no yan, itong Tita AR, oo, sorry daw kasi hindi niya magawa yung gusto nyo. Kasi hangang-hanga sila kay Pisot kasi binabanatan ang Kalingap, guys. Masasabi ko talaga doon sa kay Tita Iana. Sorry, hindi ko talaga magagawa yung gusto nyo. Maaring humanga kayo doon sa kabila dahil mga banat siya. Okay. Matindi ang mga banat niya. Ano kasi, mahirap yung ano eh. Wala tayong ebidensya kasi, Tita Ian, kaya sorry. Oo. Anyway, guys, no yan. So, AR. Isa ba to talaga, no, itong Tita AR na to? Isa ba to sa nagpupush para banatan yung Team Kalingap? Ano yung atraso sa'yo ng Team Kalingap? Matanong natin. Personally. Okay, personally, guys, no, you know, anong kumbaga nagawa sa'yo ng Team Kalingap? Oo. Kasi kumbaga sa naririnig natin dito, mukhang kumbaga ikaw yung sa napapanood natin this time, no, mula kay Mang Iking. Parang kumbaga ikaw yung tumutulak para banatan yung Team Kalingap. Kasi bilib na bilib ka, no, sabi dito kay sabi ni Doklat, parang bilib na bilib ka doon kay Pisot. Oo, samantala siya, no, kumbaga hindi niya kayang gawin sapagkat wala siyang resibo or kumbaga natatakot na si Doklat kasi kumbaga papaliit na ng papaliit yung lupang kanyang tinatapakan sa mga pagkakataon dito. Nakaaway niya sina Kindred o muntik nang kumbaga magkasakitan. Pisot, guys, itinakwil na rin siya. Kumbaga itinataboy na siya. Kinuhanan na siya ng pwesto. Viancy. Hindi niya kumbaga hindi ipinaparamdam noon na kumbaga sinusuportahan ka. Hindi nga sumama sa iyo mag-live. Oo, sapat ng sinabi ni Viancy na kumbaga bakit ka magsiselos, Doc? Thumbnail mo naman ako lagi. Oo, ginawa mo pang bata, no, Viancy si Iking. Oo. Di po ba, guys, no? Ayan. So, sinasabi ni Viancy, di mo kailangan magselo sapagkat palagi mo naman siyang thumbnail. Palagi mo na siyang tinatopic. Aray mo, Iking. So, ang layo actually. Oo, magkapareha ba yung palagi kang tinathumbnail? Tsaka yung kasama mo mag-live yung isang tao. It's totally different
para dito sa ex-angel. Magkaibang magkaiba. Kaya nga silos na silos si Doc. Ha? But anyway, i-play natin to. Hindi ko magawa yung gusto niyo talaga. Pasensya talaga. Okay? Kahit na anong gawin, kahit na saan daanin, hindi ko pwedeng banatan yung mga taong wala naman akong resibo talaga. Pangalawa, sila In nakapatid. fairness, nagsasabi ka ng totoo sa pagkakataong ito. Pero nakikita ko lang, Iking, no? Kumbaga, sinasabi mo yung mga bagay-bagay na to, kumbaga gumaan-gaan ka sa tingkalinga. Oo. Kasi, pasikip na ng pasikip. No, palit na ng paliit yung kumbaga lupang tinatapakan mo, King. Nakalaban mo sina Kindred, sila Kuya Mel. Munti kayong magkasakitan. Nagkaaway kayo ni Pisot. Hindi rin maganda yung relasyon nyo dito sa Batalero family. Nag-comment pa nga itong si Nanay Hansel doon kay Pisot na na-hide daw siya sa channel mo. So, sino yung nag-hide? Ikaw ba, no? Parang may napanggit siya rito na hinide niya. Pero anyway, i-play pa natin to, okay? Paano? Nakatulong din talaga naman sila sa akin. Kaya pasensya. Ayun. Anyway, maganda. Kumbaga, accepted mo na they've been part of your career dito sa YouTube. And sila yung naging rason, no, kung bakit ka nabigyan ng spotlight. Oo, maganda. Pero alam mo, Doc, ikaw ba to? Baka kinabukasan iba na naman yung tono ng pananalita mo. Nagiging mabait ka. Alam natin yan. Sinusubukan mong kuhanin ulit. Pinapalambot mo yung puso ni na Kuya Val, ni na Kalinga Prab. Pero alam mo guys, sinasabi ko po, nasa proseso na, sa aking opinion yan, parang nasa proseso na para itong si Iking ay kumbaga mabigyan din ng love letter. Oo, ayun. So shoutout sa mga nandyan Hoy, tuloy pa natin to, i-play pa natin. Mahirap kasi, tita, na banatan ko sila tapos at the end of the day, patong-patong ang kaso ko. Malamang. Pakakasuhan ka talaga. Lalo pa kung wala kang pang suporta. Wala kang ebidensya. Yung mga ipinagsisigawan ng mga sponsors, mga receipts nila or sinasabi nilang resibo, guys, I think kumbaga hindi gaano solido. Mga chat-chat, guys, yan. Sinasabi rin dito ni Iking. Okay. Ano mangyari sa akin? Nagpunta ako rito para maghanap buhay. Okay. Tumulong, mag-charity, at maghanap buhay. Kaya Pero sana, kung naging ka lang dati pa, hindi na humantong sa ganito, Iking. Oo. Kung nag-focus ka lang, charity lang pala, bakit kailangan mong Kailangan mong kumbaga mambalahura din. Charity lang, di focus ka. Hindi ba guys, no? Yung ginawa mo, kung naging ka lang sa Team Kalingap, kumbaga naging loyal ka lang din. Eto, this time parang kumbaga nagsisisi ka na sa mga sinasabi mo dati. naging part ng aking charity si Beyonce. Tapos, yes, hinahinahid ko. Kasi wala naman dahilan. Masisira lang yung live ko. Sino ba hinaid mo? Ayun si siguro. Tawag dito, may hinaid ka ba? Sino ba hinaid dito ni King? Yung Venven, no? Guys, no yan. Anyway, nung nakarang gabi pa yon, no? Kasi sabi nga nung Venven 2020, naka-hide na daw siya dito sa channel ni King. Pero hindi natin mapuntirya, hindi natin matukoy kung sino nga ba yung nag-hide. Pero may sinasabi siya ditong hinide, hindi niya naman na-mention kung sino talaga. But anyway, diretso pa natin to. Gusto nila banatan yung kabila. Sino ngayon ang naghahawak sa liig? Kaluka. Di ko talaga kayang banatan basta wala ko resibo. Okay. So, di niya daw kayang banatan basta walang resibo. Pagka ganyan mga statement, well, no, check tayo dyan. Kumbaga, goods yan. Pero alam mo kung bakit ito nababanggit ni King? Sa madaling sabi guys no yan. Kasi kumbaga, halos wala na siyang kakampi. Nauubusan na siya ng kakampi ng mga YouTuber din. Sila Pisot. Nagawa na siya ng pwesto ni Pisot. Nakakaaway na. Mga Kalinga partners. Sila Kindred. Sila Kuya Mel. Yung kagrupo ni Pisot, itinakwil na siya. Yung kina Viancy, I think they are not solid anymore with each other, no? But of course, guys, yung kakampi niya, yung mga kagwapa niyang natitira. Gasino lang naman yan actually, guys. Kukunti lang yan.
So, bumabait siya sa pagkakataong ito sapagkat gaya ng nabanggit ko guys, pasikip na yung kanyang mundong ginagalawan. Ayun. Play pa natin to. Ano sa totoo lang? Pwede ka lang bumanat kung meron kang kakibat na resibo. Yun. Pero kung wala kang may pang-suporta ka. Okay. resibo, wala talaga. Mm. Mapresyo na lang tayo wala sa oras. Mm. Mabuti sana kung tubayan ko ninyo hanggang sa kulungan. Ito sinasabi po natin, matagal ko nang sinasabi to guys no yan, na lalo na itong si Pisot. Lakas ng loob niya. No, sinasabi niya guys na hindi siya titiklop, matibay siya, no, hindi siya luluhod. Oo. Kasi nga kumbaga may mga nasasandalan siya ng mga sponsor. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kasi balita ko, guys, no yan, dinig natin, may mga nababasa na tayo, may nakakarating sa atin na kumbaga naisampa na din. Oo. Sino ba yung mga inaasampa natin na kumbaga magsasampa? I think si KR, no? Yan. Kalinga Prab. Oh, mag-abang-abang tayo diyan. Kasi nga titingnan natin yung yabang ni Pisot, no? Yung kanyang kayabangan sa kanyang life. Na kung makapagsalita siya, akala niya kumbaga guys, wala siyang kahinaan. Okay, play pa natin. Paano kung makulong na ako? Sino bubuhay pamilya ko? Yeah. Laban ba kita daw ko lang na? Kung ganyan lang sana, Doc. Kung dati pa ganyan na way of yung pananalita mo, hindi ka na sana kumbaga kinamuhian pa. Okay. Kung gusto nila mabumanat, gawa sila ng channel sila mismo tumira. Huwag mag-utos ng tao tapos iwanan siraan kung hindi gawin dito. Susat talaga. Yun ang po totoo, Tita Tintin. Resibo niya, ambang niya sa, yun, mahirap yun. Kasi, wala akong resibo nun. Kahit isa, wala akong resibo. Okay. Kaya, wala talaga, hindi titindig. Ako pa ang makasuhan sa dulo. Kawawa ako. Kawawa kami. So, anyway, guys, yan, kilala natin tong AR na to, sponsor to actually. No, sa, kumbaga, dito kay Fiancé. Ayan. So, kumbaga, tawag dito, puring-puri nila itong si Pisot kasi binabanatan yung Team Kalingap guys no yan. Si Mang Iking naman hugas kamay sa pagkakataon ito kasi alam natin yan. Alam natin yan na guys no kokonti na lang yung kanyang kakampi talaga. Okay. So anyway, good for him kasi yan naman yung kanyang pinili guys no yan. Yan yung kanyang pinili. Hindi po ba? Pangalawa, aminin man natin sa hindi ang katotohanan, galing ako sa kanila. Aminin natin sa katotohanan. Wala, yung lang ba? Huwag nating isipin yung ba. Okay, grabe. Ikaw ba to, Doc? No? Parang may lagnat ka yata, no? Iking. Parang nilalagnat ka sa pagkakataong ito, Iking, ha? Okay. So, yun na nga, guys, to yan. Kakaiba yung kanyang sinasabi. Alam mo yung kumbaga, alam mo kasi pagka ganito, guys, to yan, no? Napapakita siya ng humbleness or kumbaga, marunong siyang kumbaga mag-appreciate, guys, to yan. Pero dati, sinasabi niya, wala yung utang na loob sa Biblia. Ano ba yun? May sinasabi niya, no? Yan, no? Yung utang na loob, wala ba sa dictionary or sa Biblia? May sinasabi siyang something na ganun. Hindi niya nire-recognize yung Team Kalingap as kumbaga malaking naitulong sa pamumuhay niya. Guys, no yan. Sa personal niyang kumbaga karera dito sa YouTube. Hindi niya nire-recognize. But this time, nasusukol na siya. Palit na ng palit yung lupang kanyang tinatapakan, nakakaalala siya. Nire-recognize niya yung Team Kalingap na malaking ambag talaga. Whether you like it or not, whether you take it or leave it, guys, to yan. Team Kalingap, ang laki ng naging ambag in terms sa personal niyang buhay. Hindi po ba this time marunong na siyang kumbaga kumilala, marunong siyang mag-recognize, marunong siyang mag-appreciate. Ito ay kumbaga dahil nga guys, no? Siguro sinusubukan niyang pagaanin, no? Yung kanyang tawag dito, atraso sa Team Kalingap. Hindi po ba? But anyway, play pa natin to. Sa akin, sinabi ko lang totoo. Okay. Maganda parunong ka na mag-appreciate. Oo. Nung mga nakarang live mo, halos hindi mo kilalanin yung Team Kalingap, King. Oo, sinasabi mo yung utang na loob, wala yan sa sa diksyonaryo or sabihin natin sa Biblia ba yung sabi mo, no? Okay? Galing ako sa kanila. Hindi may pagkailan ng lahat ng tao yan. Galing ako sa kanila. Ngayon, tama.
At pangalawa, hindi ko sila mabanatan. Wala ko resibo talaga. Yun ang ulitin ko. Bagay daw pinagdaanan mo Pero ganyan. alam ko, Iking, sinasabi mo lang yung mga bagay-bagay na yan. Muli po, ha? Guys, sa muli po, nababanggit niya yung mga bagay na yan dahil marami na siyang kumbaga nakakaaway. Oo. Para na siyang kumbaga isinusuka. Oo. Isinusuka na siya ng mga tao. Kapisot, mga kakampi ni Pisot na inakala niyang kakampi na din. Wala na, inikisa na siya. Viancy supporters, ganun din. Malabnaw na yung kanilang relasyon sa isa't isa. No, itong sila Mang Iking. Mga kalinga partners na kaaway niya, mga reactors din. Oo, ayos. Marami ng kumbaga ayos sa kanya. Kaya kumbaga sa pagkakataong to, sinusubukan niyang pabanguhin yung kanyang pangalan. Kaso dahil sa kwento nyo. Okay. Kung baguhan ka sa kaso, mataranta ka, hindi mo alam gagawin. Totoo yan. Napakahirap ng may kaso sa totoo lang. Oh, Kaya, mahirap talaga. kumari, ayoko ng kaso. Okay. Napakahirap. Hmm. Yung dati na may kaso ako, babiyahe ako, di ako makabiyahe. Sobra. Alam mo, pag may kaso ka guys, hindi ka na makaka-focus sa mga pang-araw-araw na gawain mo. Hindi ka na din makaka-focus sa family mo. May kaso ka. Hindi ka na makakatulog ng maigi niyan. No concentration at all ang tinatawag. Guys. Dahil, Okay. 3 days ang hearing ko every week. 3 kaso eh. Ayun. Pag isang kaso, 1 week lang, meron. Minsan, isang buwan. But Isa. of course, I think kada harap nyo ng kaso, may talent fee yung attorney. Ayun yung mahirap dyan. O si Pisot. Meron kang sabihin natin pag natuloy yung 4 na kaso. Oo. May mga pinagmamalaki kang mga sponsors na sumusuporta sa'yo. Kaya kumbaga matibay ka, sinasabi mo na yung laban mo ay laban na rin. Pero yung totoo dyan, no? Kumbaga pinupuri mong mga yan kasi talagang beneficial para sa'yo. Nakikinabang ka, oo, nasasandalan mo sila. Plus, eto pa, may personal kang laban. Yan yung totoo dyan kasi yung personal mong galit sa Team Kalingap. Pero kumbaga dahil magaling ka magsalita, papalabasin mo na yung laban mo ay laban na rin nila. Oh, gising sa mga nag-i-sponsor dito sa taong ito. But anyway, play pa natin to. Yan ang matinong attitude, Dr. Banaw ng utang. Yan, totoo naman. Tama, may pinagsamaan kayo. Dapat lang, marunong kang tumanaw ng utang na loob. Ito, nung kasagsagan ng kumbaga pag-alis ng pamilya, sobrang init ng tawag dito guys, to. Sobrang init ng usapin, no? Hindi niya halos ma-recognize yung Team Kalingap kasi marami pang sumusuporta sa kanya. May mga sponsors ang ipinagmamalaki that time. Sino ba? Leo Day, yung AR, guys, to yan. Oo. Pero sa ngayon na kumbaga wala na, pinull out na yung suporta sa kanya ng mga sponsors. No, meron siyang mangilan-ngilan na natitira dito sa kanyang channel, yung Tita Tintin niya at iba pa. Kukunti na lang yan. This time, marunong na siya mag-recognize na aalala niya na yung kumbaga kabutihang ginawa ng Team Kalingap. Dahil yan, guys, sinusubukan niyang bumango yung kanyang pangalan. Kasi nga, wala na siyang kumbaga gaanong sumusuporta. Nung una, hindi niya ma-recognize. Hindi niya ma-appreciate yung Kalingap, guys. Okay, play pa natin to. Move on para walang problema. Totoo po. Hindi pa pagkailan ng lahat na galing ako sa kanila. Yun, dapat lang. Oo, hindi talaga may pagkakailay, King. Tumas ang channel ko dahil sa kanila. Tapos kakasuhan mo, wala kang resibo. Patay tayo dyan. Oh, dali ka talaga. Pero alam ko guys, no, na kumbaga nanlalambot siya sa pagkakataong ito. Sa muli po, sobrang kumbaga masalimuot tayong kanyang pamumuhay. Pasikip na ng pasikip ang mundong kanyang ginagalawa. Kapitbahay niya mismo, Viancy, yung Batalero family, ramdam natin yan. They don't have a very good relationship. Yun sa side ni Pisot. Isinukan na rin ito. Kumbaga, ito sinasabi natin ni King. Hindi sa lahat ng oras ikaw ay nasa ibabaw. Parang gulong yan. Yun yung buhay natin. No? Sa nasa ibabaw, minsan nasa ilalim tayo. Ayan, pero kaya kumbaga, mas piliin nating maging grateful pa din. Mas kumbaga marunong mag-appreciate ng mga taong nakatulong sa atin.
Anyway, that's it for today. No, naway nagustuhan nyo yung ating pagre-reaction. Ano, guys, no yan. At sa mga bago pa lang sa ating munting YouTube channel, make sure na mag-subscribe, hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga update. Bye for now. See you guys.